Makakabuting pag-usapan din ho natin itong pinakahuling survey ng SWS. Itong social weather stations. Bagamat halos lahat ho ngayon ay abala sa mga kaganapan dyan po sa Senado at matapos nga na mag-walk out ang minorya na pinamumunuan ni Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. Siguro maganda pag-usapan natin dahil sa itong pinaka-latest no survey ng SWS, napakatindi ho nito. Negative 15. At noong nakaraan ay negative 3. Naku, lalo pa hong sumadsad, mga kababayan. Ito po ay hindi po ito dapat na baliwalain ng gobyerno at tayo hong mamayan. Dahil sa kapag ganyan ho, mga kababayan, ay ibig sabihin ay patuloy na bumabagsak po ang kumpiyansa o tiwala ng mamamayan. So, alam niyo naman ho, napaka-importante sa isang leader at yung kanyang pamamahala ay talagang pinagtitiwalaan ng taong bayan dito po. So, eto ho mga kababayan ay may binabanggit ito pong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang sinasabi niya, baka hindi nakausap ng SWS yung mga natulungan ni PBBM. Alam niyo sa survey, hindi naman, kasi pag nagsusurvey ka, kasi ako matagal ako sa radyo, no? Sa radio station, may mga survey ho yan kung sino ang nagda-number 1 sa survey, ay actually pag may survey ho, mga kababayan kapag ang yung gate, kasi nagpapapromo yung mga radio station may mga stickering campaign, pag may sticker na yung bahay, halimbawa ganitong istasyon, nilalampasan na yan ng nagsusurvey. Bakit ito? Kasi alam na ng bias yun. Ibig sabihin baka na padalhan ng kung anumang regalo o anuman, tapos may sticker na yung kanyang gate, lalagpasan na ho yan ng nagsusurvey. Ganun ho kasi hindi kinakailangan na dapat siya ay may pakinabang sa itatanong mo. 'Di ba? Kasi ang pagsusurvey ho, mga kababayan, itatanong na wala siyang kinikilingan o pinagbabasihan. Kaya ganyan ho, kasi ako nagsusurvey at naging station manager po ako sa radio station, DCXL, na kapag ganyan tinitimbre magsusurvey yung Nielsen or yung sa KBP, Kantar o ano man, So ang ginagawa, may mga style ho dyan, mga kababayan, na nagpapapromo yung mga radio station at namimigay ng may mga promo, halimbawa, may tatanong ka sa istasyon, tungkol sa istasyon, tapos manalo ka ng pera or gift pack or grocery items, ganun ho. Pero yung iba, pag wala namang survey, nagkakaroon po ng para sticker na sa kanilang mga bahay, sa pinto o kanilang gate, kasi ang issue diyan awareness di ba? Pero pag talagang yung totohanang survey na, pag nadaanan na may sticker, bago-bago pa, hindi na po yung pupuntahan. Lalagpasan na ho yan. Ganito ho kasi ang pagsusurvey. Pero, eto kakaiba ho, binabanggit ni Yusek Claire Castro. Ang sabi ho niya ay, naniniwala po tayo, sabi niya, eksakto yung kanyang quote, naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nararamdaman ang tulong ng gobyerno. Yan po ang sabi ni Yusek Claire Castro. Kasi natural kapag sinurvey mo, yung sabihin natin ng mga nakikinabang sa ayuda, ibig sabihin, hindi na patas yung mga magiging sagot sa tanong, 'di ba, sa nag-survey kasi kumbaga may pakinabang siya. So, magiging sagot nun? Ang pagsusurvey ho, mga kababayan, may sayang diyan Kaya talagang pag parang natunugan mo na ito, nadaanan to ng ganito na tao, nabigyan ng ayuda, hindi mo tatanungin yan. Kasi kailangan itanong mo sa wala hong pakialam. Ibig sabihin hindi niya alam na nakinabang siya o hindi. Basta hindi siya nakinabang, gano'n. O patas ho, para hindi po siya bias. O, di po ba? Ganun ho ang pagsusurvey. Yusek Claire Castro. Hindi kinakailangan na ang isusurvey yung mga nakikinabang sa gobyerno. Di po ba? Kasi sa pangkalahatan, lahat naman ng mga mamamayan
ay dapat humakinabang yung mga basic services na tinatawag, di ba? Yung sa edukasyon, yung sa health, at iba pang mga pangunahing serbisyo na dapat na ibinibigay po ng gobyerno sa mamamayan. Bakit to? Dahil sa nagbabayad po tayo ng buwis eh. Di po ba? Lahat po tayo. Kaya may trabaho ka man wala. Yung mga nagtrabaho may income tax. Pero pag may binili ka ng kung anumang pagkain o di ba? O kung anumang produkto, nagbabayad tayo ng value added tax. Di ba? Pagkain lang ho, nakikita mo niya naman, no? May mga VAT ko, mga buwis na binabayaran. So lahat ho tayo ay nagbabayad po ng buwis. At kinakailangan, siyempre, pamalit naman at bilang balik ng gobyerno, ay ibigay naman ho yung mga karampatang pangunahing serbisyo para sa kanyang mamayan. So dito ho, mga kababayan, base po sa survey ng SWS, ang resulta ng kanilang March 24 to 31, 2026 nationwide survey. Ito ho, kung saan ay 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied po sila. Satisfied lamang ng ito sila sa performance ni Pangulong Marcos. So, kontento sila, 33%. At samantala, 49% naman ang dissatisfied o hindi kontento. So, yun ho mga kababayan. At 18% ang undecided. Maliwanag ho yan mga kababayan. So, 49 minus 33 equals 15. So, ganun ho. Yun ho mga kababayan. So, kaya naging negative 15. Ang gagawin lang naman niya, actually 16 nga. Pero may undecided, no? Basta ito, negative 15. Dahil dito bumagsak po sa negative 15 ang net satisfaction rating ng Pangulo at ito ho ang sinasabing pinakamababa niyang naitala na rating mula nang maupo sa pwesto. So, noong 2022. At ang binabanggit ho ng SWS, ito, the resulting net satisfaction rating is negative 15. At ito ho, percentage satisfied minus percentage dissatisfied, classified by SWS as poor. So talagang poor, bagsak na bagsak ho mga kababayan. At ayon ho yan mismo sa SWS report. So mas mababa ito ng 12 points, 12 puntos kumpara sa dating neutral na negative 3% noong November 2025. So, lumala ho. So, ito ho ang new personal record law na kung saan ay naunang na sapawan yung law of poor na negative 12% noong March 2025. So, yun ho mga kababayan. At so, dito, siguro dapat tayo pag-aralan ni Yusek Castro yung science dyan sa pag-survey. Kaya nga kanina, sinabi ka nga ho sa radio station, hindi mo pwedeng itanong yung nakinabang kasi ang parang gusto hong sabihin ni Yusek Claire Castro. Kasi mga natanungan dyan hindi nakinabang o hindi nabibigyan ng tulong ng gobyerno. Actually, bawal nga ho yung nabigyan ng tulong tapos mo isusurvey mo. Siyempre, isasagot nun? Hindi pabor ho sa gobyerno. Mas maganda ho, wala ho. Blanco ho siya. Di po ba na nag-survey, yun talagang nararamdaman niya, hindi dahil siya nabigyan ho siya ng ayuda, siyempre papabor yan sa kung sino mang sinasurvey, di po ba? So, yun po ang dapat, yun po ang totoo. Ito po SWS, alam niyo naman ho, SWS talagang matagal na ho ito. Matagal na ho ito na gumagawa po ng survey at sabihin natin hindi ho basta-basta na kanilang ireretoke yung yung kanilang survey, yung resulta po ng kung kasi siyempre pangangalagaan nila yung yung kanilang reputasyon, mga kababayan, itong SWS survey, SWS yung social weather stations. Ito ho, ang SWS ay na-establish po noong August 8, 1985. At ito po ay isang private, non-stock at non-profit
scientific organization sa Pilipinas at siyempre ito'y public opinion at social research o yung pong binabanggit. So 1985 at kumpara sa yung Okta research mga kababayan, na kung saan ay talagang ito bago-bago lang 'yan, no? Kailan lang ho yan? Nung pandemic lang ho yan eh. 'Di ba yung Okta Research pero kita niyo naman yung mga ito 2019 daw no na-establish yung Okta Research bilang independent pero 1985 yung SWS so mas matagal ho. Yung yung SWS talagang sabihin natin yung kanilang reputasyon hindi po nila basta-basta na isasalang at para sa mga retokado na mga survey results. Ito hong Okta Research ay isa raw pong independent interdisciplinary polling and policy research organization sa Pilipinas at ito po ay original na binuo ng by academics primarily from University of the Philippines, from the UP. Para daw po magsagawa ng public opinion research. Subalit ito po ay talagang sila po ay kumbaga nakilala at lumawak noong COVID-19 pandemic. O yun ho. So kasi marami po ang nagdududa no sa yung latest survey ng Okta. Na kung saan ay parang iba ho no at iba ho yung parang resulta. Maraming pagdududa pero ako hindi ko kini-question yung kanilang no? Kasi may science ho dyan at may kanya-kanyang no? Pero yung first quarter ng 2026 tugon ng masa mula March 19 to 25 ay ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay ang sabi ho at trust rating ay umakyat po ng 54%. At yung kanyang performance rating ay umakyat po sa 55%. Yun ho. So, kumbaga sa gumanda po ang rating ho ng Pangulo. O yung kanyang trust rating, umakyat po ng 6% mula po sa 48% noong last quarter ng 2025. At yung kanyang performance rating ay 55%, tumaas po ng 4 percentage points mula po sa 51% noong huling quarter ng 2025. So yung dissatisfaction ay 26% ng mga respondents at yung undecided ay 19%. So yun po ang binabanggit ho rito ng Okta. O ikinukumpara ko lang ho mga kababayan. Tapos pero eto kailan to March 19 to 25, 2026. First quarter 2026 tugon ng masa. Yan po yung sa Okta. Pero samantalang itong sa sa SWS ngayon din ho first quarter din ho ito mga kababayan. Yung survey at na kung saan ay negative 15 ang nakuha ni Pangulong Marcos Jr. So, kayo na ho siguro ang titimbang ho rito kung kung sino ang inyo pong paniniwalaan. Pero ito, ako masasabi ko lang ho, 1985, ito matagal-tagal na ho itong SWS. Parang, ito kasi March 24 din, no? To 31, isinagawa, 2026, ang nationwide survey. Tapos ito, March 26, yung yung Okta Research. So, halos sabay, konti lang ang diferensya. Ilang araw lang ho, mga kababayan. So, 1 linggo lang po ang pagitan. Pero magkaiba po ang resulta ng survey. Kaya ang paningin ho ni Yusek Claire Castro, baka hindi ra po nakausap ng SWS yung mga natulungan ni PBBM. So, SWS. So, kung ito ho ang naratibo o pahayag ni Yusek Claire Castro, so lilitaw ho na maganda ho ang rating ni Pangulong Marcos Jr. sa Okta Research. Baka yung sinurvey ho ng Okta, yung mga natulungan po ni Pangulong Marcos. Pinagbabasihan ko lang ho yung naging pahayag ni Yusek Claire Castro. Ayan ho, sabi ko niya, ayan ho.
Ang sabi niya, yan ho, sa nuclear kaso at iginit ng Malacanang na hindi po nakausap ng SWS yung mga natulungan ni PBBM. Ayun ho. So, kung acting mag-iisip lang tayo ng madaling mag-isip. Kung sa Okta, maganda po ang resulta ng survey ng Pangulo, so ang mga sinurvey doon, yung mga natulungan ng Pangulo. Ayun ho. Yun po ang magiging implikasyon nitong sinasabi ni Yusek Castro. At ang SWS naman, nag-survey sila sa mga taong hindi natulungan ni PBBM. Parang ganun ho. Pero sa totoo lang, kanina, katulad ng binabanggit ko, ang pagsusurvey ho dapat kasi pag alam mo na tulungan, huwag mo na tanong yan. Kasi alam mo na magiging sagot, di ba? O, ganun lang ho. Kayo ho, anong masasabi niyo rito, mga kababayan? Dito po sa dalawang nagbabangga ang resulta ng survey. Dito po sa Okta Research, sabi ho, tumaas, gumanda ang rating ng Pangulo, ang magiging implikasyon, yung kanilang survey, yung mga natulungan ng Pangulo. Dito naman po sa SWS, -15 ang nakuhang marka ni Pangulong Marcos Sr. Sabi ho ni Yusek Castro, baka yung mga nakausap ng SWS yung mga taong hindi natulungan ni PBBM. So kayo ho, ano po masasabi nyo rito? Kasi ako ho, at yung aking experience bilang station manager din po ng isang radio station sa DCXL, nagpapasurvey ho kami lagi sa mga radio station, ganyan ho Talagang, ang nagsusurvey ho, alam ba, yung AC Nielsen at yung Kantar, sinusurvey ho nila yung hindi po, yung talagang wala hong tatak. Pag may nakitang sticker ng isang radio station, lalampasan ho nila kasi alam nila na baka nakausap po yun ng isang radio station, di po ba? O nabigyan ng regalo ako naman, siyempre automatic yung kanila magiging sagot. O ganun ho ito, mga kababayan. So sa tingin ko rito, kung itong SWS kanilang survey hindi nakausap yung mga natulungan ng Pangulo, mukhang mas patas ho ito. O reliable at credible o kapanipaniwala. Kayo ho, anong masasabi nyo rito? Sige, mag-message na po kayo at dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook account. I-follow niyo po, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.